At pero ano, 'di ba, dahil nga 10 years na tayo, parang gusto kong sa mga matatagal na sa atin na mai-remind yung lahat ng mga natutunan natin, 'di ba, na etong Bible kasi, 'di ba, timeless truth talaga siya. Yung mga turo niya, hindi siya nalalaos, hindi na luluma ang Word of God, 'di ba? Kaya ayan, i-check ng mga matatagal na sa faith dito yung kung nagagawa pa rin natin, 'di ba, yung lahat ng mga bagay na ito. Tapos sa mga bago naman po dito, ito yung listahan ng mga bago natin. Magiging listahan natin na ito yung magiging goal natin na ma-achieve, 'di ba? Makuha natin kapag habang tumatagal tayo sa Panginoon. Ayan, at ayun nga, 'di ba, na kung 'di ba, kung may mga favorite tayo mga ulam, 'di ba? Nagiging masarap talaga yung mga ulam kapag kunwari, for example, kaldereta. Magiging masarap talaga yung kaldereta kapag kumpleto yung rekado niya, kapag kumpleto yung mga kailangan doon, 'di ba, para sumarap 'yun. Sa mga mag-aasawa din, 'di ba, hindi naman basta-basta tumatagal yung mga mag-aasawa na hanggang pagtanda, sweet. Meron talaga silang mga sikreto bakit sila tumatatag ng ganon, 'di ba? At ganon din sa matagumpay na pagiging Kristiyano, matagumpay na Christian life. Meron talagang secret 'yan para maging matatag tayo, 'di ba? Kaya sino dito yung mula noon nandito pa rin, 'di ba? Na ilang taon na nagbibilang tayo ng spiritual birthday kasi pinapatatag tayo ng Panginoon. Pero syempre, may sikreto bakit tayo matatag, 'di ba? Dahil yan sa may mga ina-apply tayo, mga pinapagawa sa atin ng Panginoon sa salita niya. Kaya yun ang i-share ko po sa inyo ngayon ay 20. Yan. Huwag kayong mag-alala, bibilisan ko lang. Yan, 20 na mga bagay na mahalaga na hindi natin makalimutan. Para kahit ilang years tayo kay Lord, magiging matatag pa rin tayo kahit matagal pa o kung kailan bumalik ang Panginoon, mananatili tayo nandito pa rin. Yan. Kaya kung paanong si Moses, di ba, alam niyo yung bago sila pumasok ng Promised Land, parang inulit niya yung mga lesson para maalala ng mabuti ng mga Israelites yung mga turo ng Panginoon. Kaya sa atin din, gusto ko rin na sariwain natin lahat ng mga bagay na to para magawa natin ang kalooban ni Lord at etong message na to ay panglagi talaga. Yan, kasi simulan na natin yung 20 na to. Number 1, yan, ang una ay mag-aral ng Biblia araw at gabi. Yan, mag-aral ng, sabi nga po sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi, i-highlight natin yon, araw at gabi. Sa umaga, tsaka sa gabi, magbabasa daw tayo ng Bible. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kaya lahat po na nagbabol ng umaga tsaka gabi, nagkakaroon daw ng pag-unlad tsaka magtatagumpay. Diba? Kaya yan ang promise ng Panginoon sa lahat ng nag-aaral ng salita niya. Kaya tayo sa mga tumatagal po sa atin kay Lord, ilang years na tayo kay Lord, yung Bible ba natin, kamusta yung relasyon natin sa Bible natin? Diba? Diba kapag meron tayong bagong gamit, halimbawa may mga bago tayong billing machine o kaya gadget, ganon. Diba kapag tinanong mo, kamusta yung yung bagong gamit mo? Sabi niya, syempre 5 years na sa akin yan. Kaya memorize, kahit nakapikit pa ako, kaya ko paanda rin yan eh. Di ba kayo kapag matagal na sa atin yung gamit, tagal natin ginagamit yun, masanay na tayo doon. Kaya tayo, ilang years na rin nasa iyo yung Bible mo. Di ba kung unang taon ka pa lang kay Lord, syempre, di mo pa masyadong maintindihan. Pero, di ba habang tumatagal tayo sa Bible natin, mas lalo na nating familiar na tayo, nagiging close na tayo sa Bible natin. Kaya, kapag chinek Bible natin, malinis pa rin o madumi na. Diba? Sabi nga daw, ang maduming Bible ay pag-aari ng isang tao na malinis ang pamumuhay. Kasi kapag yung Bible natin, panay highlight, panay notes, ibig sabihin talagang laging binabasa. Yung minsan, ano-ano na yung ang itim na ng mga gilid-gilid kasi laging binabasa. Diba? Pero kapag malinis yan, hindi ginagalaw, diba? Yan. Kaya pero ang sabi nga daw, ang maduming Bible ay pag-aari ng malinis ang pamumuhay. Kaya sa atin, diba, patuloy pa rin ba ang pagbabasa natin ng Bible, pagkagising, saka bago matulog, ayan, hindi tayo malalayo sa Panginoon, di ba? Sa salita niya, kung day and night, yung sabi nun, araw at gabi. Ayan, at kaya, yun nga, sabi nga rin, bilang mga Christian din, ugaliin natin na natatapos natin ang Bible kahit once a year. Di ba? Kaya, ilang taon ka ng Christian, di ba? Ilang beses ba na natapos yung Bible? Kailangan, goal natin yun every year na makatapos tayo ng Bible. At sabi nga, di ba, kapag 7 chapters a day tayo, 6 months lang, tapos na natin yung Bible. At nagpapatuloy pa rin ba tayo sa pagme-memorize ng mga verses?
Nagsusulat pa ba tayo sa mga notebook natin ng mga natutunan? Isinusulat pa rin ba natin yung tracking na ilang beses tayo nakatapos ng Bible, anong version na yung mga nabasa natin? At di ba sabi nga rin yung mga Christian, at totoong mga Kristiyano din ay lagi nilang dala yung Bible kahit nga nasan sila pumunta. Kaya sa bag nyo ba, lagi bang may laman na Bible yan bago kayo umalis? Ayan, at sa mga, di ba, laging sinasabi natin, kasi ang busy ko kaya hindi ako masyadong makapagbasa. Para po sa mga busy, ito yung pwede nyong gawin para hindi pa rin kayo malayo sa Bible. Pwede kayong mag-audio Bible. Kasi habang naglalaba kayo, naghuhugas pinggan, nagluluto, nasa biyahe, habang nag-aalaga ka ng baby, pinapatulog mo, kung nagpe-play lang na nagpe-play yung audio Bible, di nakakatapos ka ng buong Bible. Dati inisip ko, pwede ba talaga makatapos ng audio Bible? Pero ako nagawa ko, Tagalog version tsaka English version. Natapos ko siya ng twice. Kaya totoo talagang pwede makatapos ng audio Bible. Yan, kaya yun din, di ba, nakakatanggal to ng negativity, ng discouragement. Di ba kaya, ang taong laging nagbabasa ng Bible, hindi matagal ma-discourage. After nilang mabasa yung Bible, okay na siya. Kaya na niya ulit. Yan. At yung Bible pa rin natin, ito yung nagsasabi sa atin kung ano yung tama at mali. Kasi marami nang mandadaya, di ba, na mga sinasabi na ganito at ganyan. Pero ang Bible, ito nga yung timeless truth, na yung katotohanan nito for all time talaga. Kaya laging totoo pa rin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yon, at pati yung mga pananaw natin, di ba, dito natin dapat binabatay. At kung nahihirapan din tayo unawain yung Bible natin, meron tayo dapat mga ginagamit na devotional Bible, study Bible, makinig ng mga preaching o kaya mga video para maintindihan talaga natin ng lubos. Yan, kaya yun yung number 1, kailangan ay mag-aral ng Biblia araw at gabi. Sa ilang taon ka na kay Lord, tuloy-tuloy pa rin ba yung umaga? Yung no Bible, no breakfast, no Bible, no bed. Ayun pa rin ba ang pananaw natin o pamantayan natin? Pangalawa, manalangin sa palagian at maging puspos ng banal na spirito. Yan, sabi nga po sa Efeso 6:18, at manalangin kayo sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, pwede po mag-pray kahit anong oras. Sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na espiritu. Ayan, pero ang pinaka sinasabi dito, dapat lagi tayo mag-pray in the spirit, di ba? Yung sa talaga, nasa espiritu ka. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa mga lahat ng mga pinabanal. Ayan, kaya kadalasan talaga ang panalangin napapabayaan natin. Kaya nga sinabi dito, at huwag kayong magpabaya. Diba? Ipag-pray ang lahat ng bagay. Bakit ba kailangan mag-pray? Diba kasi, napakarami rin nating mga problema. Diba? Marami tayong mga problema sa araw-araw. Meron tayong mga pangangailangan. At lahat ng pangangailangan na yun, dapat ipinagpe-pray natin. Diba na kung kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng provision, mag-pray ka kasi yun ang solusyon ng Panginoon. Diba ang pangalan nga ni Jesus, salvation. Kaya tuwing tatawag tayo, tuwing magpe-pray tayo sa Kanya, ililigtas niya tayo. Kasi yun yung pangalan ni Lord salvation. Na, Lord, tulungan niyo po kami sa bill namin, ang laki po ng Meralco. Diba? Lord, pagalingin mo na ako. Doon sasagot ng Panginoon sa lahat-lahat ng mga pinagdadaanan natin through prayer. Diba? At ayun nga, diba? Ang prayer din ba natin ay araw at gabi? Diba? Meron pa nga mga prayer na sa morning, sa noontime, yung sinasabi sa Bible, sa evening, and when the sun goes down, sa midnight, mga midnight prayers, dawn watch prayers, diba? Lahat ba yun na-explore na natin, diba? Lahat ng mga uri ng mga prayer. Kaya, napakahalaga rin po na mag-pray tayo kasi dito natin naalalaman kung ano kalooban ng Diyos. Lord, ito ba dapat ko mapangasawa? Lord, ito ba dapat course ko? Ito po ba dapat ko maging trabaho? Paano po ba magpalaki ng anak? Paano po ba maglingkod, di ba, sa lahat ng bagay? Tinatanong natin si Lord sa prayer. At mahalaga pa rin ba sa atin bilang mga Christian yung prayer meeting? Di ba ang prayer meeting, alam nyo ba kung bakit nasa Wednesday yun? Kasi ang tawag doon sa prayer meeting ay midweek service. Ibig sabihin, simba natin yon sa kalagitnaan ng week. Kasi di ba pag Sunday ka lang, yan, okay, na-revive ka. Pero pagdating ng Monday, may nangyari. Tuesday, ano ka na naman ng mga problema. Pagdating ng Wednesday, doon ka na naman magpapalakas uli kay Lord. Di ba nakarinig ka na ng Word of God, naka-worship ka kasama yung mga kapatiran natin kay Lord. Kaya lumalakas ka ulit. Kaya pagdating ng Thursday, sapat pa rin yung lakas mo. Thursday, Friday, Saturday, hanggang pag naglinggo, hindi ka plat na plat. Yung sinasabi nga ni Bishop na ginagawa ng iba vulcanizing shop daw yung church na plat na plat ako ngayon, kailangan ko magsimba. Di ba? Kaya kung every Sunday nga lang tayo, ang dali nating maplat. Di ba? Pero kung meron tayong prayer meeting, may midweek tayo na ilalapit natin sa sarili natin kay Lord, lumalakas tayo.
Yan, pati yung mga prayer marathon, ito naman yung mga matindi ang, pag may matindi kang mga kailangan na ipanalangin, dun talaga, pagka ipipray yung mga marathon mo talaga kasi matindi yung problema. Ayan, at di ba, kapag nagpe-pray in tongues din tayo, ito talaga, na pinaka-eksaktong prayer, di ba, na kapag hindi mo na alam pagpe-pray mo, pinagpe-pray ka na ni Jesus kapag nagtatangs ka na. Kaya lagi tayong lumalakas, kinakaya natin yung mga bagay dahil sa tulong ng Holy Spirit. Sino din sa atin, pinagpipray nyo pa rin na maging spirit-filled, spirit-controlled, and spirit-led tayo. Mangyayari yun kung lagi tayo nagpipray. Kasi doon tayo magiging puspos. Di ba? Yan nga sinasabi dyan na para magiging puspos lagi na badala spirito through prayer. Di ba? Kaya, ayan, kailangan pa rin yung dalawang sandata natin, di ba? Yung prayer at saka word of God. Pangatlo naman, dumalo sa mga pagtitipon. Ayan, dumalo sa mga pagtitipon. At ituring natin talagang pamilya. Yung church, 'di ba? Hindi lang 'to parang org o kaya parang lugar na para puntahan, kundi itinuturing talaga nating pamilya. 'Di ba? Ang tawag natin sa bawat isa, spiritual family tayo. Sabi nga sa Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yan, kaya pag inisip din natin na yung church ay pamilya, di ba kapag kunwari nag-away kayo ng ate mo, di ba hindi ka naman mag-iiba na ng apelido. Hindi ka naman parang kunwari hindi mo na sila kilala. Di ba hindi pa rin? Kundi ganun talaga kahit sa church, di ba? Minsan, nagkakaroon ng mga samaan ng loob, pero dahil nga pamilya yung turing mo doon, hindi ka aalis sa church. Yan, kaya sa loob ng 10 years, di ba, yung mga talagang, pag tinuring mo, pamilya talaga yung church, kahit anong mangyari, list doon. Kasi, alam mo na family mo yun. Yan, kaya yun nga, di ba, kapag nag-church din tayo, dito lang din natin ma-apply yung mga turo ni Lord yung di ba napakadaming one another na utos sa Bible, yung love one another, forgive one another, accept one another. Doon mo lang ma-apply yan kapag sa loob ng church, di ba? Kaya napakahalaga talaga na dumalo tayo sa mga pagtitipon. At yung Sunday ba sa atin, ganun pa rin kahalaga, na, di ba ang Sunday ay Lord's Day? Kaya alam niyo ba kapag nag-rapture, di ba yung sinasabi niyan sa verse na lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang rapture, yun yung sinasabing sa verse, na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo ba na ang church talaga, doon babalik si Jesus. Ang church, hindi yung building, di ba? Ang church ay lahat ng mga nagtitipon. Yung mga nagtitipon na mga Kristiyano, kapatid din natin, yung mga nasa CCF, mga nasa ibang mga, basta mga Christian, di ba? Lahat ng sumasamba kay Jesus, mga kapatid natin sila. Ayun nga, di ba na ang pag nag-rapture, lahat ng mga nagtitipon o yung church, doon babalik si Jesus. Di ba kaya nga, pagkalinggo, doon mo malalaman, ito yung mga taong nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, kung mahalaga sa atin yung Sunday, ibig sabihin, aware tayo lagi, nababalikan tayo ng Panginoon. Di ba kaya, kaya yun talagang ayaw natin maiwan, dapat lagi tayo sumasama sa mga pagtitipon. Ayan, tsaka yung mga Bible study natin, di ba, napakahalaga pa rin makijoin tayo dito kasi lahat ng mga bagay na hindi natin naintindihan sa faith, di ba, matututunan natin through Bible study kasi doon pwede kayo magtanong. Dito sa preaching, di kayo makapagtanong, di ba, kailangan makinig lang kayo. Pero, ayun nga, di ba, sa mga Bible study, nakakapagtanungan tayo doon. Ayan, sa mga fellowship din, di ba, nakapag uma-attend ka doon, naiisip mo na, hindi pala ako nag-iisa. May nakakaintindi pala ng mga nararamdaman ko, may mga kasama pala akong mahal si Jesus, di ba? Hindi pa pala sobrang sama ng mundo kasi meron pa ako dito mga kasama itong talagang maging makajos, yan. At may mga kapatid pa tayo at kasama, kaibigan. Yan. At, di ba parang, saka tandaan natin na kahit ano pa magyari sa loob ng church, sa mga relasyon natin dito, di ba pag bumalik tayo ng bumalik, attend tayo ng attend, babalik rin at babalik yung pagmamahal natin sa bawat isa. Di ba? Tsaka lahat ng mga bagay din na hindi natin maintindihan, basta attend ka lang na attend kasi darating yung time, magigets din natin lahat-lahat. Di ba? Kaya yun yung pangatlo, dumalo tayo sa pagtitipon, nang sa ganon, makasama tayo doon sa mga babalikan din ni Jesus. Yan. Tapos number 4, yan, maglingkod ng masigla at gamitin ang talento sa Diyos. Sabi nga sa Psalms 100 verse 2, paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Yan, masaya at masigla na paglilingkod pa rin. Sa Ephesians 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan ng good works na noon pa itinalaga ng Diyos na gawin natin. Kaya kung sino man yung may mga talento dito na magturo, tumugtog, kumayaw,
mag-manage, mag-ayos, maglinis, magluto, magbilang, gumawa, lumika, mag-design, magdala, bumili, lahat yun, di ba? Ay pwede natin gamitin para sa Panginoon. Kaya di ba, yung mga Israelita, di ba? Bakit sila tinanggal sa Egypt? Di kasi sabi ng Panginoon, kailangan paalisin mo sila dyan palayain nyo yung mga Israelita kasi maglilingkod sila sa akin. Di ba? Kaya ganun din sa atin. Kaya tayo naalis sa mga kasalanan, ba't tayo tinubos ng Panginoon sa kasalanan? Kasi gusto ng Panginoon maglingkod tayo sa Kanya. Kaya ano man yung talento natin na to ay dapat magamit natin sa Panginoon. Tsaka, pag naglilingkod naman tayo sa kapwa, ang motivation natin doon ay ginagawa mo kasi siya para kay Jesus, hindi lang para sa tao. Di ba? Kaya doon tayo na ma-motivate na maglingkod sa bawat isa. Yan. Tapos number 5 naman ay magbigay ng tapat. Yan. Sabi nga sa Kawikaan 3:9-10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Di ba? Kaya, ito naman sa pagbibigay, di ba? Kunwari, yung una pa lang yung tithes natin. Di ba? Sa pagbibigay natin ng tithes, yung unang gastos natin, di ba? Bukod sa pagpapalain tayo, nakikita rin dito yung pagre-recognize natin na si Jesus ang Lord natin. Di ba? Kasi talagang, ibig sabihin na aalala mo na ang Diyos yung nagbibigay ng lahat ng kayamanan na meron ka. Kaya yun, di ba? Kasi marami nga, pagka nagkakaroon na ng love of money, tsaka yung parang naghihigpit na tayo sa pera natin. Yan. Pero kung kaya mo mag-tithes, nalalaman mo, natetesting mo yung sarili mo, ay, hindi ko talaga mahal yung pera. Kasi kaya ko ibigay ito para kay Lord. Kaya doon tayo natetest, di ba, kung kaya natin maging Lord si Lord sa mga future natin. Tapos yung mga offering naman, yung offering talaga, hindi to na ibibigay ng mga ordinaryo lang. Kapag natutunan mo ng mahalin si Lord, doon ka na nakakapagbigay ng mga love offering. Kasi yung love offering, ayun yung giving na hindi mahirap ibigay kasi nga, mahal mo si Lord. Di ba? Kaya yung offering talaga, out of love talaga natin yan. Pero ang utos din ng Bible, di ba, grow in the grace of giving. Na pag lumalago tayo sa ibang bagay, pero lumago rin daw tayo sa pagbibigay. Kasi ayun talaga yung totoong nakakayaman, yung kapag natututo na tayo magbigay. Ayan. At kapag gusto mo magdamot, tandaan mo na time yon para magbigay tayo. Pag gusto mo lalong higpitan, mas lalong mong ibigay. Ayan, kapag ayaw mo mawala ng pera, mas magbigay ka. Kasi hindi ka na mauubusan. Ayan, kapag parang mahal mo na yung pera, mas magbigay tayo. Kasi mawawala yung love of money na yun every time na we give. Ayan, kapag lagi ka nagbibigay, hindi ka ilalayo ng kayamanan sa Diyos. Kahit maging milyonaryo ka pa, hindi ka mawawala sa Panginoon. Kasi, dahil ngayon, nakikita mo, natetest mo yung sarili mo, mas mahalaga pa rin. O ino-honor mo yung Diyos sa kayamanan natin. Tapos number 6 naman, ayan, piliing laging magpatawad. Yan. Kung gusto talaga natin din tumagal na Christian, kailangan talaga lagi nating mai-apply. Kasi lagi naman sa buhay natin, sa sino man makasama nating mga tao, lagi talagang may makakapanakit ng damdamin natin. Pero napakahalaga na i-apply natin yung utos ng Panginoon na to. Sa Matthew 18:21-22, sinabi ni Peter, di ba, kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot niya si Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7 o 70 times 7. Ibig sabihin, di ba, unlimited, hindi mo nabibilangin. Kaya di ba sa atin, di ba, tandaan pa rin natin na kung gusto natin maging masaya sa lakbayin natin sa Panginoon, sa relasyon natin kay Lord, lagi tayo magpatawad. Kasi pag nagpatawad tayo, pinapalaya natin yung sarili natin, di ba? Tayo mismo yung lumalaya sa mga hurts, sa mga hindi pagkakatulog, di ba? Sa mga mga hirap na mga damdamin. Yan, tsaka tandaan natin na ang forgiveness ay hindi siya base sa feelings. Kasi syempre sabi ng feelings mo, ba't papatawarin yan, ganyan-ganyan. Ang pagpapatawad ay desisyon. Ibig sabihin, desisyon na ito ay tama, ito ay kalooban ng Diyos. Kaya kahit hindi sinasabi ng feelings mo na ayun yung dapat gawin, pero dahil alam mo, ito yung kalooban ni Lord, gagawin mo siya. Yan, kaya hindi tayo dapat nagbe-base sa feelings, sa forgiveness. Yan, kasi lalong-lalo na hindi tayo papatawarin ng Diyos kung hindi tayo magtawad ng iba. Yan, tsaka natandaan nyo nga, di ba, yung sinuro ko nakaraan na dapat sa mga taong nananakit ng damdamin natin, mas lalo tayo nagiging better, di ba? Hindi tayo mas lalo nagiging bitter, di ba? Mas lalong gumaganda ka dahil sa mga testings at mga trials na nangyari sa buhay mo. Ayan, sunod naman, number 7, magtiwala sa Diyos at huwag susuko. Yan. Sabi nga sa Proverbs 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at
ay huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Yan, may mga times pa rin na hindi mo alam kung ba't nangyayari yung mga ganito. Hindi mo alam yung sagot sa nangyayari sa buhay mo, may mga sitwasyon ang hirap i-explain. Diba ang dapat gawin dito ay magtiwala ka lang sa Panginoon. Yan, sa panahon na parang nakakasuko na, ang gulo, mga nangyayari, hindi mo alam kung may makakaunawa sa'yo, hindi mo alam kung may nagmamahal pa sa'yo. Huwag ka susuko sa part na yon kasi kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Kasi di ba merong ang liwanag sa dulo ng dilim. Di ba? Kaya pagaya sa kuweba, may liwanag pa rin after nun. Kaya huwag kang magpapadaya sa mga time na parang feeling mo wala nang nangyayari. Di ba? Kaya yan, pati sa madaling araw, yun yung pinakamadilim, di ba? Pero pasikat na pala yung araw nun. Kaya sa mga ganong mga time sa Christian life natin, huwag tayong susuko sa part na yon kasi kailangan mo lang dumaan doon at mag-hold on lang tayo kay Jesus. At hindi pa rin solusyon yung mag-backslide tayo kasi mas lalong lalala. Diba? Kundi mag-stay tayo at mag-antay dahil lilipas din yung season na yon. Tapos number 8 naman, magpuri sa Diyos. Yan, sabi nga sa Psalms 34:1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras daw, sa lahat ng panahon, ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Kaya rin talaga mga Kristiyano, di ba, trabaho natin yun yung laging kumanta sa Panginoon. Sabi nga daw, di ba, ang mga Christian ay singing Christian talaga. Yan, kasi di ba, lagi tayong, alam natin victorious, kaya lagi tayong kumakanta. Kagaya nga nung tinuro sa atin ng prayer meeting na yung nanalo sa basketball, yung nanalong team, sila yung umuuwing kumakanta. Tapos yung mga nanalo din sa gera, sila yung umuuwing kumakanta. Di ba? Pero tayo, di ba, alam natin na kay Jesus tayo, lagi tayong matagumpay. Kaya tayong kumakanta. Di ba? Dahil alam natin na tutulungan tayo ng Panginoon. Tsaka, ang isa pa lang na pinakadahilan ba't tayo kailangan magpuri? Kasi sabi nga, di ba, let everything that has breath, praise the Lord. Kung pagising mo sa umaga, may hininga ka pa, sapat na dadahilan yun para magpuri tayo sa Panginoon kasi nakakabuhay ka pa, di ba? Ayan, at ito rin yung pinakagusto ng Panginoon na gawin natin. Alam nyo ba, di ba, lahat ng hindi naman natin pwede bigyan talaga ang Diyos kasi lahat naman sa Kanya galing. Pero alam nyo kung ano yung pinaka pwede natin ibigay kay Lord na gustong-gusto niya. Ayun yung mga pagkanta natin, mga pagpupuri natin sa Kanya. Kasi yun yun talaga yung desire ng Panginoon natin. At ito rin, di ba, yung worship, mga pagpupuri, ito yung weapons din natin sa mga time na malungkot tayo, di ba, at may mga trials, ayun yung pinaka-the best na time para magpuri sa Panginoon. At kapag nararamdaman din natin na ang layo na ng Panginoon, pinakamadaling paraan para bumalik yung presensya niya ay kantahan natin siya. Di ba, kapag kumakanta tayo. Yan, at yun din, alam natin na ang daming mga miracles na nangyayari, healing, strength, and comfort, ang ibinibigay na pagpupuri sa Diyos. Yan, nas number 9 naman ay laging magpasalamat. Yan, sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo Jesus. Yan, di ba sinasabi dyan, kahit ano ang mangyari. Ibig sabihin, in good times or in bad times, maliit man o malaki yung blessing, di ba, patuloy pa rin tayong magpapasalamat sa Panginoon. Kasi di ba, doon nga nalulugod yung Panginoon sa atin sa mga attitude natin na kapag hindi maganda yung nangyari, pero nagpupuri pa rin tayo, pasalamat pa rin tayo kay Lord. Yan, at ito yung kailangan din nating matutunan yung to be thankful in every little things, di ba? At ayun nga, di ba, kapag tayo thankful tayo sa mga maliliit na bagay, doon pa tayo bibigyan ni Lord ng mas marami pang mga malalaking bagay na ipagpapasalamat natin sa Kanya. Kasi di ba sabi nga sa kanta, give thanks with a grateful heart. Di ba pwede tayo mag-thank you kasi thank you, parang hindi naman grateful yung heart. Thank you, ganyan-ganyan. Pero sabi nga doon, kapag nagte-thank you tayo, dapat with a grateful heart. Yung talagang salamat talaga, thank you. Take part sa mga tao, thank you, ganyan. Kailangan with a grateful heart, di ba? Ang mapagpasalamat ay ang laging nakakaulit. Tandaan niyo yun, ang mapagpasalamat ay laging nakakaulit. Ang sarap ilibre ng thank you ng thank you. Ang sarap regaluhan ng thank you, di ba? Saka laging nabibigyan yung mga thank you ng thank you. Kaya, lagi dapat maging attitude natin yung thankful tayo in every little things, di ba, na binibigay sa atin. Tapos number 10, magbahagi ng salita ng Diyos. Yan. Dahil, bakit kailangan natin magbahagi ng salita ng Diyos? Kasi, totoo ang langit at impyerno, di ba? Alam natin na bawat tao na mamamatay, may pupuntahan sila. Kaya seryoso ang pag-share ng gospel. Sabi nga sa 2 Timothy 4:2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon.
Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sabi rin sa Romans 1:16, hindi ko itinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yan, hindi natin kinakahiya yung gospel o yung mag-share kasi alam natin doon maliligtas yung mga tao. Yan, kaya ibig sabihin doon sinabi kanina sa verse, maging handa sa pangangaral. Yan, ibig sabihin nito, dapat lagi tayo may inaral. Kung nagbabasa tayo lagi ng Bible day and night, lagi tayo may handa na i-share sa iba. Kahit nga yung mga testimony natin, di ba? Testimony ng buhay natin, ano ginawa ng Panginoon, para na tayo nagpipreach kapag share natin yun sa ibang tao. Kaya mahalaga ang pag-share dahil hindi magkakaroon ng faith yung ibang tao kapag hindi sila nakarinig. Kasi di ba, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya hanggat walang naririnig yung tao tungkol sa word of God, hindi siya magkakaroon ng faith. Yan. At saka lahat tayo ay may utang sa pag-share ng salita ng Diyos. Hindi lang pastor yung tinawag para mag-share, kundi lahat talaga, every member, di ba? Lahat ng tao. Kasi lahat ng nakakarinig tungkol sa gospel, meron tayong utang na i-share din ito sa ibang tao. Kaya as number 11, patuloy na lumago. Yan, sa 2 Peter 3:18, yan, lalo na kung tumatagal na tayo kay Lord, patuloy dapat ang paglago. Walang sinabi doon na dyan na lang kayo, ganyan na lang kayo. Di ba? Kundi dapat patuloy ang paglago. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung gaya ng baby, di ba? Nung bago pa lang tayo, may tinatawag tayong baby Christian. Ibig sabihin, kailangan natin ng attention, lagi tayong sumbong sa mga nagwa-one-to-one sa atin o sa mga naglilid sa atin. Ayan, kailangan pa natin ng ng mga gatas kasi yung mga simple pa lang, mga basic na turo ng Word of God. Kailangan natin ng special attention, di ako pinansin, di ako ganun talaga pagbago, di ba? Kailangan natin na mag-aalaga sa atin, hindi natin pwede sabihin kay Isaiah na mag-CR ka na mag-isa, di ba? O parang kumain ka na dyan, bahala ka na. Kasi ganun ang mga bago. Kailangan nila ng pag-care talaga kung gaano kahirap mag-alaga ng baby, ganun din mag-alaga ng bago. Talagang lagi yung attention sa kanila. Yan. Pero di ba, wala naman tayong baby na nabalitaan na baby na lang for 10 years. Di ba? Kundi yung baby na yon, lumalaki sila, di ba? Nagugulat na lang tayo, kaya na nila tumayo, maglakad, di ba? Lumalaki sila at mas natututo. Ganon din sa ating mga Christian, di ba? Na habang tumatagal at nagkakaedad tayo sa Panginoon, mas lalo tayong lumalalim, di ba? Sa ng Diyos, mas marami yung nai-apply na natin na turo ng Word of God. Kaya yun nga, di ba, dapat hindi na tayo yung iniintindi kung tumatagal na tayo kay Lord, hindi na tayo lagi iniintindi, pero kapag lumalago na tayo, nakakaya na natin na kahit hindi tayo bantayan, wala man yung leader, wala man yung pastor, pero ginagawa pa rin natin yung kalooban ng Diyos, di ba? At tumutulong pa tayo dun sa mga baby Christian na sila naman yung tulungan nating mag-grow. Yan. At yun nga rin, kapag masasabi mong lumalago ka kay Lord, kasi nakakailang ulit ka na ng basa ng Bible, di ba? At tumatagal ka na rin sa pagbabasa, sa pag-aaral, tumatagal ka na rin sa pagpe-pray, nag-aalaga ka na ng bago, di ba? Nakakapag one-to-one na tayo, at nagiging active na tayo sa mga gawain at paglilingkod. Di ba? Ayun yung nag-grow. Yan. Kaya yan yung maging goal natin, hindi tayo manatiling baby, di ba? Kundi nag-grow tayo. Number 12, laging magmahal. Yan, sabi nga sa Romans 12:9, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Sabi rin sa John 13:35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Yan, kaya yan, di ba, na sa atin, di ba, kasi di ba, masakit magmahal. Kasi tuwing magmamahal ka, binibigyan mo sila ng chance na saktan ka. Di ba? Kasi pag minahal mo kaya ang sakit tuloy kapag may nangyari, di ba? Pero malungkot man malungkot kung hindi tayo magmamahal. Kasi mas masaya yung mag-share ng love sa ibang tao. Parang pag tinimbang mo, yung mas matimbang. Yung parang di ba, mas lamang pa rin yung saya na kapag nagmahal ka kaysa sa sakit na dulot ng pagmamahal. Kaya mas masaya pa rin na nagmamahal tayo. Pipiliin mo pa rin magmahal. Yan. At darating yung time, di ba, kapag nasa langit na tayo, hindi na tayo sasaktan ng mga minamahal natin. Di ba, hindi na tayo ma-hurt kapag nasa langit na. Kaya sa ngayon, na nandito pa tayo sa earth, kailangan parang yun, magpatawad tayo at yun, na magpatuloy pa rin tayo sa pagmamahal sa bawat isa kasi ayun yung nakakalugod sa Diyos.
Yan, tsaka 'di ba, kung may mga yung mga magulang, yung mga mabuting magulang, ang pinaka-wish na lang siguro talaga nila yung makita nilang nagmamahalan yung mga anak nila, 'di ba? Kaya ganoon din ang Diyos sa atin, na pinaka-desire ni Lord, makita niya tayong nagmamahalan pa rin. Pinipili pa rin nating mahalin ang bawat isa. Yan, at 'di ba tandaan din natin na lahat ng mga ginawa nating merong love, ayun lang yung may reward sa langit. Kunwari nagtamburin ka ng walang love, kasi naman ganyan-ganyan. Kung nagtugtog ka ng walang love, walang reward yon. Pero kapag ginawa natin yung mga bagay, yung lahat ng ginawa mo na may love, yun kahit nagbigay ka, nag-abot ka ng tubig na may pagmamahal, yun yung mga may reward, di ba? Kaya nga, di ba, love is the greatest, yung sinasabi sa Bible. At tandaan pa rin natin na love makes all things easy. Di ba? Dumadali ang lahat kapag nagmamahal tayo, di ba? At love keeps no record of wrongs. Kapag mahal natin, pinapatawad na natin, binubura na natin yung mga nagawa niya. At saka yung pinakahigit sa lahat din, yung love is the fulfillment of the law. Di ba? Na kapag na ang pag-ibig, di ba, pagka in-apply mo to sa tao, hindi ka gagawa ng masama sa kanya. At saka tandaan natin, pag nawala ka sa mundo, maaalala ka ng mga tao sa paraan na kung paano mo sila minahal. Di ba? Kaya kapag nawala ba kayo, tingin niya may makakaalala. Di ba? Kaya, pero kung loving kang tao, lagi ka nagmamahal, maalala ka nila. Kakantahan ka nila na di kita malilimutan. Di ba? Kaya, ayun nga, na magmahal lang tayo para may trademark kayong maiiwan. Ayan. Tapos number 13, laging maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Yan. Lagi tayo maging ready dahil darating si Lord sa time na hindi natin alam. Di ba? Sabi nga sa Luke 12:35-36, sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon. Katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Yan, di ba kapag yung tinaalala nyo yung tinuro ko dating Maranatha mindset. Pag sinabing Maranatha mindset, kahit mag-rapture ngayong araw na to, ready ka. Di ba? Ibig sabihin, anytime alam mo, pwede bumalik ang Panginoon. Ibig sabihin, kapag may Maranatha mindset tayo, sinusulit natin yung buhay natin, nagsisipag tayo lalo, mas ayaw mong magkasala, mas pipiliin mong magpatawad na lang agad. Ganun yung laging panakot sa bata kami. Pag nagsusuntukan kayong magkakapatid, sabihin, pag nag-rapture ngayon, iwan kayo. Biglang bati na kami, di na kami na nagsusuntukan. Ganun. Kaya ayun nga na, pag inisip mo na magra-rapture ngayon, mag-aksaya ka pa ba ng panahon na ilang buwan kang hindi magpapatawad, mag-ilang buwan ka mag-aaksaya ng buhay mo, di ba? Kaya kung anytime pwede na bumalik si Lord, susulitin natin yung buhay natin. Yan. At kahit sino, di ba, kahit sino sa atin ayaw maiwan. Kunwari may outing, payag ka ba maiwan ka? Payag ka, may field trip, naiwan ka. O kaya may bakasyon, may travel, naiwan ka. Di ba kahit sa mga pag-alis, ayaw natin maiwan. Pero ang pinaka-importante hindi tayo maiwan ay sa akyat sa langit, yung sa pag-rapture na yun. Yung pinaka-importanting event na to. Kaya kailangan mamuhay tayo na laging prepared sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi ilang beses tayo winarningan sa Bible na maging prepared kayo kasi darating ito sa normal day, as in normal na araw. Kaya hindi mo inaasahan. Kaya sure natin, ang model natin dito, di ba, yung 5 na wise virgins. Na dahil sila, kahit na madaling araw dumating yung ikakasal, meron silang ilawan, nakailaw yung lampara nila at meron pa rin langis sila. Ang ibig sabihin ng apoy tsaka nung langis na yon ay anointed tayo tsaka prayerful. Lagi tayo nananalangin, di ba? Hindi tayo, sila parang kalahating tulog lang. Alam niyo yung kalahating tulog? Yung parang natutulog ka pero pag may kumatok o kaya kami narinig kang sound, magigising ka kaagad. Ganun yung mga tulog na ginawa nila. Kaya sa atin din, kahit nandito tayo sa mundo, lagi tayong handa na anytime kung bumalik ang Panginoon, hindi kayong tulog na hindi mo maririnig kapag tumunog yung trompeta. Yan. Kaya ayun nga, di ba, na dapat maging ready tayo sa pagbabalik. Ready tayo sa rapture kung hindi tayo masyadong nadadala ng mga earthly concerns. Yung kunwari, sobrang busy mo sa work, sobrang busy mo sa school, o sa sarili, di ba? Ayun yung mga, hindi tayo magiging ready. Kundi, dapat maging heavenly mindset tayo at tandaan natin na heaven and earth will pass away. Di ba? Ang pinaka, hindi magpapass yung eternal things, yung relasyon natin kay Lord. Sunod naman ay number 14. Yan, lumaban kay Satanas at mga demonyo. Ayan. So, sabi dito sa Santiago 4:7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo.
Yan, sabi rin sa Ephesians 6:10-11, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng dyablo. Di ba? Kaya yan sinasabi nga dito, di ba? Ang Christian life ay hindi playground, hindi puro laro, kundi battleground. Kaya di ba, masaya maging Christian, pero hindi ka pwede maging chill kasi alam mo na may demonyo na gustong sumira ng joy natin sa Panginoon. Hindi lang siya pwedeng hayaan natin kasi kundi kailangan labanan natin sa prayer at word of God yung mga gawa ng kaaway. Kaya nga di ba may kasabihan din na stop playing, start praying. Yan, ulit, stop playing, start praying. Kaya di ba may mga pagkakataon kasi na may mga time na dapat nagpe-pray ka pero naglalaro ka o nag-chill ka, di ba? Kaya sa mga time na yon na nag-chill tayo na dapat nagpe-pray tayo, doon pa mas tumitira yung kaaway o yung demonyo. Kaya kailangan talaga lagi tayong alerto, di ba? Kung may tumira na kaaway. At di ba sabi kanina sa verse, magpasakop kayo sa Diyos. Dapat tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. Kasi kapag tayo nasa will ni Lord, nasa matuwid tayo na pamumuhay, kapag hindi tayo sumusunod kay Lord, mahirapan tayo na palayasin yung kaaway, yung demonyo. Kasi hindi mo pwedeng palayasin yung demonyo kapag kaibigan mo na siya. Di ba? Kasi nagiging friend natin yung demonyo kapag minamahal natin yung kasalanan. Pero yun, di ba? Pagka ikaw talaga, nasa kalooban ka ni Lord, mapapalayas mo siya. Yan. Pero ayun, matagal nang talunan yung kaaway, tandaan natin. Kasi di ba, kaya nga sabi, you will crush it underneath your feet. Di ba? Kasi talo na siya, nasa paanan na lang siya. Kaya tandaan natin, lumalaban tayo, hindi para manalo, kundi lumalaban tayo kasi nalo na tayo. Diba? At lagi natin gamitin yung name ni Jesus, blood of Jesus, word of God, para maging sure win tayo, diba? Sa lahat ng pagkakataon. That's number 15. Humiwalay sa kamunduan. Ayan, yung pagiging worldly, yan. Sabi nga sa 1 John 2:15, huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sabi rin, di ba, sa Psalms 1:1, ito yung tinuturo ni Bishop na 3 donut daw. Di ba? Yung 3 donut, yung do not walk in the ganyan. Hindi siya nakikisama sa gawaing masama. Yan, sabi, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Yan, kaya tandaan natin yung mga sinabi, hindi daw nakikisama sa mga taong nangungutya. Di ba? Yan nga yung sa paghiwalay dito sa mga makamundong bagay. Di ba? Ito nga yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito yung tinuturo ni Bishop na kumikinang at kumikislap ng mga alok ng sanlibutan. Yan, paulit-ulit ko narinig yun sa tinuturo niya dati. Ibig sabihin na mga kumikinang, kumikislap, ito yung mga wow. Yung mga wow sa mundo, pero sa harap ni Lord, hindi wow. Hindi siya nalulugod up doon sa mga bagay na yun. Ito yung mga samot-saring mga tukso, yan, na para mahulog ka sa kasalanan at para malayo sa Panginoon. Yan, kasi gusto ni Satan na mahalin natin yung pera, kasikatan, gawin nating idol yung mga sarili natin, maging pinaka tayo sa lahat, pinaka ganito, pinaka ganon, at pahalagan natin yung outward appearance, di ba, kaysa sa mga maging makadiyos at mabuti. Yan, at ang focus din ni Satan na mangyari sa atin yung isipin natin na tayo yung may control sa buhay natin. Na gawin mo lahat ng gusto mo kahit masama pa yon. O kung doon ka sasaya, ganon yun yung mga tinuturo niya. Pero tandaan natin, yung tinuturo nga sa ugly truth about sin, ang pangit talaga sa kasalanan kasi bibigyan ka ng panandali ang saya. Ngayon, ang saya-saya mo, pinalimot sa'yo yung pwede mangyari. Pero after nung panandali ang saya na yon, doon ka na pagkatas mo gawin, panghabang buhay mo ng pagsisisiyan. For example, yung mga one night stand, di ba, na may nangyari sa kanya ng babae na yun, hindi niya, parang inintindi niya lang yung sarap sa araw na yun. Pero kinabukasan, malalaman na ng asawa niya yung ginawa niya, di ba, at masisira na pamilya nila. Doon na siya magsisisi habang buhay. Parang ganun din yung kasalanan. Pinag-enjoy ka, gawin mo yan ngayon. Pero pagkalipas ng di ba, doon ka na magsisisi for life na ginawa mo yung ganun. Kaya, yan, di ba, tandaan pa rin natin na malawak yung daan patungong impyerno. Di ba, kasi sinasabi sa Bible na mas marami talaga yung pumipili na dumaan doon sa daan papuntang impyerno sa maraming pwedeng gawing kasalanan. Pero sinabi ng Bible na makipot yung daan patungo sa langit. Maliit lang yung daan doon pero konti lang yung nagpupunta sa mga matuwid na daan. Kasi ayun, 'di ba, na
Kaya dito sa mundo, sisikat ka talaga dito sa mundo kapag ginawa mo yung mga bagay na masasama o yung kasalanan. Kasi talagang tatanggapin ka ng buong mundo kapag nakiisa ka sa kasalanan na ginagawa. Kaya kung di ba yung mga pag gumawa tayo ng matuwid na mga nakakalugod sa Panginoon, mere-reject ka talaga dito sa mundo. Pero ma-reject ka man dito sa mundo, pero sa langit tanggap ka. Kapag lagi mong pinili yung yung nakakalugod sa Panginoon, yung mga bagay na maka-Diyos, mabuti at tama. Yan, kaya tayo, di ba, tayo yung pipili sa mga pupuntahan natin. Yan, pero di ba ang magaling sa pagpili kay Lord, pag pinili mo lagi yung siya kaysa sa mga makamundong bagay, ang mangyayari sa ending, makukuha mo rin lahat ng mga gusto mo, yung mga hinahangad mo, di ba, ayon sa kalooban ni Lord. Yan, tsaka darating yung time na maghihiwalay talaga yung mga taong pupuntang langit at mga taong pupuntang impyerno. Di ba, kaya naman, kapag sinasabi dito yung, di ba, yung kanina humuhiwalay sa kamunduan, na may mga tao talaga, na mga kaibigan tayo na ayaw nila kay Jesus, kaya kailangan mo na silang layuan. Di ba, kailangan mo nang pumili na hindi talaga tayo pwede magkasama kasi, kunwari yung boyfriend mo, ayaw niya kay Jesus, pupunta siya ng impyerno, ikaw pupunta kang langit, hindi kayo pwede magkasama, di ba? Kaya, kung totoo nga talaga tayong kaibigan sa mga kaibigan natin, dadalhin din natin sila kay Jesus, di ba? At, ayun, di ba na talagang, yung true friend tayo, dadali natin sila kay Lord. At ganoon din sa mga pamilya natin. Ay, yun nga yung sabi, yung pala, yung mga tao na, di ba dito sa mundo, hindi naman natin pwede iwasan yung mga unbelievers, yung mga taong wala kay Lord. Pero ang sinasabi ng Bible, huwag tayo magkaroon ng close na relationship sa kanila. Yung tipong, ang lalim na ng, nyo, relasyon nyo, ang lalim na ng usap nyo. Pwede tayo mag-hi-hello sa kanila, makipagbatian, gano'n. Pero hindi yung mag-banding mo sila. Kasi darating yung time, ikaw na rin yung mawawala sa Panginoon kapag hindi mo sila nilayuan. Yan. Kaya, pero yung mga pamilya natin, na mga hindi paligtas, syempre, hindi natin titigilan yun, di ba, na ipag-pray. Kasi kasama natin sila sa bahay, di ba? Na pag-pray natin sila habang buhay pa sila, na maligtas sila. Ayan. At yun nga na, yan. Pero kung pinakamahalaga sa atin yung relasyon natin kay Lord, may mga tao na talaga tayo kailangang iwasan. Ay yung mga bagay din ng mga makamundong bagay, yung trending sa mundo, hindi ka na nakikitrend doon, hindi mo alam yung mga, parang hindi ka nakikisabay kung ano yung anod ng mundo. Ayun yung humiwalay sa kamunduhan. Tapos sunod naman ay number 16, magsisi sa kasalanan. Sabi nga sa Acts 3:19, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Sabi rin sa Luke 13:3, hindi, ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad ng nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan nyo. Yan. Kaya ito naman, diba, huwag natin hayaan na dumating yun na patitigasin na yung puso natin ng kasalanan. Kundi agad tayo magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Yan. At malalaman mo na may kailangan ka i-repent kay Lord. Kapag may kailangan ka i-repent na kasalanan, kapag nararamdaman mo na ilang araw na hindi mo pa rin madama presensya ni Lord. Yan. Tapos, yung parang pakiramdam na ang layo ng Panginoon. Kasi yung totoo, hindi malayo si Lord. Pero, sabi sa Bible, di ba, yung kasalanan natin nagpapalayo sa Kanya. Kaya, kapag may mga araw na gano'n nahihirapan ka, hindi mo madama ang presensya ng Diyos, meaning, may kailangan ka i-repent kay Lord. Kaya, ang mangyayari din nun, parang lulungkot ka, parang, pag may kasalanan kasi tayong ginagawa, nagiging malungkot tayo. At yun nga, di ba, na kahit may mga masayang mga nangyayari sa paligid, parang ang pakiramdam mo, bakit pa rin? Kasi nga, meron kang kailangan i-deal sa Panginoon. Yan, kapag nawawala na yung peace natin, parang nababagabag tayo, ibig sabihin, ayun yung mga time na kailangan mo na mag-pray. Kasi sabi ni Lord, kailangan kausapin mo na ako kasi may gusto ako sabihin sa'yo. Yan, doon na mangungusap yung Panginoon kapag hindi natin yung mga ganong time na parang ang layo niya. Yan, pwedeng sabihin ni Lord sa'yo yung attitude ang kailangan ayusin, o yung lifestyle, yung mga ginagawa, baka may sama ng loob, o kailangan mong mag-sorry, ganon. Kaya may mga ganong mga time na mangungusap ang Panginoon. Tsaka hindi giginhawa yung pakiramdam natin hanggat ayos sa Panginoon. Diba? At yun nga rin na, kaya tayo, lifestyle natin talaga yung mag-repent everyday. Diba? Araw-araw, nagre-repent tayo kay Lord, nagpapasaliksik tayo ng puso, Lord, kung ano yung hindi akin, gano'n, baguhin niyo po. Yan. At ang kasalanan, di ba, tandaan natin, ay hadlang to sa blessing, hadlang sa paglago, hadlang din sa kapuspusan natin ng Holy Spirit, at
hadlang para sumaya tayo. Kaya dahil nga ang kasalanan, ang target niya talaga sirain tayo. Di ba? Kaya naman, tayong lahat ay laging mag-repent, araw-araw, repent and be saved. Di ba? Kasunod naman ang verse 17, magkaroon ng banal at makadiyos na pamumuhay. Yan. Kaya minsan tayo mga tao, yung parang nanginginig na kayo agad kapag sinabing banal. Di ba? Pero alam nyo ba, maganda talaga yung word na banal. Akala kasi natin parang parang may halo na yon, may pakpak na yon kapag banal. Pero mali. Napakaganda talaga ng word na banal. Yan, tas sabi nga sa Hebrews 12:14. Yan, kung siniseryoso natin yung mga verse na to, talagang madali nyo maunawaan. Sabi nga, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Yan, siguraduhin doon natin na okay tayo lagi sa lahat ng tao. At magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Yan, di ba? Kaya kung desire natin makita si Lord, yan, requirement yung holiness. Sabi rin sa Leviticus 19:2, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Yan yung be holy for I am holy, sabi ni Lord. Kaya ang ibig sabihin ng banal na pamumuhay, ibig sabihin hindi ka makamundo. Ganun lang yon, hindi ka makamundo. Hindi makamundo yung pamumuhay mo. God conscious ka, di ba? Ang ibig sabihin din ng holy life ay hindi worldly. Di ba? Pag sinabi kasing holy, iba. Yung, di ba kaya yung may kanta tayong wala kang katulad. Si Lord kasi wala siyang katulad kasi holy siya. Tayo rin, pag sinabing holy na yung buhay natin, hindi nakagaya ng iba. Marami kang classmate na kasama, pero iba ka. Bakit iba ka? Kasi nalalagyan ka na ng holiness ng Panginoon. Yan. Kasi yung holy life, hindi siya worldly life. Ang makadiyos ay, iniisip niya lagi kung makakalugod ba sa Panginoon yung gagawin niya bago siya gumawa ng bagay. Iniisip niya, ano kaya yung mga bagay na nakakalugod kay Lord? Pag sinabing God conscious ka, yan, iniisip mo palagi, masasayahan ba ang Panginoon dito o malulungkot si Lord kapag ginawa ko tong bagay na to. Yan, kaya sino sa inyo nasabihan na kayo ng banal? Di ba? Congratulations dahil kapag nasabihan na kayong banal, big sabihin totoong nakita nilang nagbago ka na. Di ba? Kapag hindi pa kayo nakarinig ng banal naman ito, ibig sabihin hindi pa kayo nagbabago. Yan, pero kapag alam niyo ba, pag may nang asar sa inyo na, lalo na kung galing sa unbeliever, na ang banal mo na, di ba? Banal ka na masyado. Ibig sabihin, nakikita niya sa iyo yung pagbabago ng Diyos. Di ba? Kaya, i-wish nyo na may magsabi sa inyo na banal na kayo. Tsaka pag may nagsabi rin sa inyo na makadiyos, di ba? Napaka-makadiyos nito. Meaning, nakikita na sa buhay mo. Ume-epekto na yung pagiging Kristiyano mo. Lalong-lalo na kung kapamilya pa natin nagsabi nito. Talagang compliment yun, isang papuri. Kaya pag sinabi sa'yo, ang banal mo naman, thank you, to God be the glory. Di ba gaganon ka? Kasi talagang wish mo yon na talagang may magsabi sa'yo, banal at makadiyos ka. Kasi meaning, patunay yon na nagbago ka na. Diba? Kaya i-desire natin na ito makita sa atin tong holy and godly na life. Number 18, dalhin ang pamilya at mahal sa buhay. Yan, sabi nga sa Gawa 16:31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Dito natin makikita na talagang ang Diyos, desire niya, kalooban niya na maligtas yung pamilya natin. Di ba? Talagang, kaya pag pinagpe-pray mo, Lord, kung kalooban mo maligtas papa ko, sabi ni Lord, kalooban ko. Di ba? Wag mo nang itanong kung kalooban ko. Kasi sabi dyan, di ba, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Kaya dapat kiniklaim na natin yung Lord, basta habang nabubuhay ako, hindi ako papayag na hindi maligtas pamilya ko. Di ba? Kasi kalooban ng Diyos yan. Yan. At habang tumatagal tayo sa faith, di ba, may mga kakilala ako na mga ka-churchmate noon. Nung naka 8 years na sila kay Lord, kasi nakitang nagbago na talaga sila, doon na sumama yung buong pamilya nila. May mga set ng time talaga o year na dahil naging faithful ka kay Lord, naniniwala na yung pamilya mo. Kaya yun, doon na sila sasama. Kapag nakita nilang talagang hindi ka na kagaya ng dati, ganun. Kaya doon na sila naniwala. At, di ba, hindi tayo naligtas para i-secure lang yung sarili natin. Kundi gusto ng Diyos, magsama pa tayo ng mga pupuntang langit. Siyempre, kung halimbawa sa Titanic, di ba, yung palubog na yung barko, kung meron kang bangka, uunahin mo ba yung iba? Iligtas. Siyempre, unang nanay ko muna, mga kapatid ko, doon kayo. Di ba? Yung sa kung may bangka kang meron kang pangligtas, unahin mo muna siyempre pamilya mo. Pag okay na sila, doon ka naman kukuha ng iba pa, di ba, ng mga tao. Kaya sa atin din, kung sa usapang salvation, talagang uunating i-secure yung pamilya natin. Na, ang dami kong tinuturo ang nanay ko muna. Dami kong tinuturo ang mga bata, yung kapatid ko muna, tsaka mga pamangkin ko. Yun, kaya
Doon ka mababurden na hindi pwede na maiwan mga pamilya ko, di ba? Kapamilya ko. Kaya syempre, di ba, uunahin natin sila. At ang easiest way, di ba, pinakamadaling paraan para madala natin sila kay Lord ay yung testimony ng buhay natin. Kapag nakita na, ikaw hindi nakita sinisigawan para maghugas, talagang gusto ko magsimba. Di ba yung ganun na, yung makikita na sa atin, ikaw hindi ka na nakikipag-away sa kapatid mo, talagang nakikita ko totoo na yung pag-church mo maganda yan mukhang nakikita kong naboborn again ka na talaga. Kaya parang, kunwari, di ba nakakatuwa yung nakaraan, may nasabihan dito na tatay niya na, banal ka na? Kasi lagi nagbabasa na ng Bible tuwing umaga. Di ba? Kaya yun yung maganda, di ba? Na nasasabihan na tayo ng may pagbabago tayo, may kabanalan na. Kaya di ba? At yun nga, kapag maraming magagandang pagbabago nangyayari sa buhay natin, nakikita nila, doon sila mas naniniwala. Kasi di ba, ang pinaka nakakakilala talaga sa atin, pamilya natin. Pwede tayong magpeke, di ba? Ganyan. Pwede tayong magpeke, kumain dito. Kunwari mahihain, ganyan. Pero kapag sa pamilya mo, pagtatawanan ka, di ba? Na, plastic ka kanina no? Ganyan. Pero yung pamilya natin, alam na alam kung paano tayo, kumilos, gumalaw, di ba? Kaya, alam nyo ba, ang unang-una talagang makakakitang nagbago na tayo, kapamilya natin. Kapag kunwari, yung kuya mo, Gab, paano sa bahay? Di ba? Si Gab ang nakakaalam, di ba? Kasi kapag yan si Althea, di ba? Paano ate mo sa ganyan, di ba? Si Althea nakakaalam nun. Kaya bawat sa isa sa atin, talagang kapag na-win natin yung mga family members, meaning, nakita na nila na nagbago talaga yung buhay natin. Di ba? Na born again tayo. Ayan, kaya, ayun nga, kapag lalong-lalo na sila yung nagsabi sa atin, nagbago ka na, totoo talaga yun. Yan, pero kung hindi pa sila bilib sa atin, di ba? Hindi pa sila bilib sa pagiging Christian natin, ibig sabihin, hindi pa nila nakikitang na-apply na natin yung natutunan natin sa Bible. Di ba? Kaya, ayun yung magiging motivation natin para sumunod sa Bible, talagang ayusin mo yung buhay mo kahit ayaw mo maghugas ng pinggan. Kung maliligtas pala yung mama mo sa paghuhugas pinggan mo, hindi mo gagawin. Di ba? Gagawin mo lahat, di ba? Para ma-sure din yung salvation nila. Kaya, ganun din, yung tayo talaga, sarili mo talagang testimony yung magpapanalo sa pamilya natin. Tapos number 19, pag-alaga ng mga bagong mananampalataya. Yan, sabi nga sa Matthew 28:19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan, kaya sinasabi dito, teach all things, magturo kayo, di ba? Kaya tayong lahat ng mga naligtas, di ba? Ang ganda na dati ikaw yung tinuturuan, ngayon, ikaw na yung nagtuturo. Dati ikaw yung pinasok sa classroom, ngayon ikaw na nagro-room to room. Dati ikaw yung in-outreach, ngayon ikaw na yung punta ng punta sa iba't ibang kalsada dyan para mag-share, di ba? Kaya ganun kaganda yung paglago. Kapag tumatagal na tayo kay Lord, nagkakaroon na tayo, ibigyan niya tayo ng desire na magturo naman tayo ng mga bagong mananampalataya. Natuturuan natin sila mag one-to-one. Tayo mismo, magiging halimbawa yung pagsunod natin kay Lord para gayahin nila, di ba, na alam mo, ganito kasaya kay Lord, ganito kasaya magbasang Bible, mag-pray, maglingkod. Yan. At mas lalo kang magiging maingat sa testimony mo kasi alam mo na kapag may mga tinuturuan ka na, alam mong gagayahin ka nila. Kaya, hindi ka nagtino, mapapahamak din yung mga tinuturuan mo. Kaya, pinakamaganda talaga sa lumalagong Kristiyano, may inaalagaan. Kasi, ang mangyayari, hindi ka magiging mapurol na Kristiyano. Kundi lagi ka magiging, marirefresh ka lagi na mga natutunan mo mula nung una. Ayan, lagi kang maalala na, nga, ganito nga pala yung mga napakinggan ko dati. Hindi ka malalanta, kundi laging fresh yung magiging dahon mo. Kasi yun, lagi kang nag-aalaga. Yan, tapos sunod naman, last na yung 20, unahin ng Panginoon higit sa lahat. Yan, sabi nga sa Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Diba, diba na gusto ng Diyos na siya yung maging una sa buhay natin. Talagang, alam mo yan na gusto ni Lord siya yung first. Diba kahit sa 10 Commandments, ano pinakauna? Number 1 ang gusto ni Lord na maging siya, diba? Sabi niya, wala kayong dapat maging ibang Diyos kundi ako lang. Diba? Kaya ganun ang Panginoon. Gusto niya siya yung first. Tsaka yung greatest commandment, diba? Love the Lord your God with all your heart. Yun pa rin yung pinakagusto ng Panginoon na ako unahin nyo sa buhay nyo. Yung tithes, di ba? Unang gastos yun bago ako bumili ng McDo. Kailangan tinanggal ko na yung tithes ko kasi yun yung unang gastos. Meaning, pag nagta-tithes tayo, sinasabi mong
si Lord yung siya yung nagbigay nitong pera na to o ng lahat ng pagpapala na to, kaya i-honor ko siya sa pagbibigay ng tithes. Yung firstborn, di ba sabi sa Bible na ang panganay sa Panginoon yun. Di ba? Kaya yung makikita mo dyan yung laging gusto ni Lord yung first siya. Pati yung Sunday, first day of the week. Di ba? Gusto ni Lord na kapag Sunday, sumasamba tayo kasi gusto niya first siya. Yan. Kaya yun, di ba, na kasi ang ibig sabihin ng pag inuna ka, ino-honor ka, di ba? Alam mo yung inuna kang sandukan ng ulam. Ay, kayo na po mauna kumain. Di ba? Ibig sabihin, ino-honor ka na i-honor ka na bisita dahil inuna ka, ganun. Kaya ganun din sa atin, kapag inuuna natin si Lord, ino-honor natin yung pangalan niya. At ibig sabihin din ng inuuna, yung mahal ka, di ba? Para pagpakita ng pagmamahal natin sa Panginoon kapag inuuna natin siya. Kaya sa lahat ng mga pag-una natin sa Panginoon, hindi ka magsisisi. Kasi ang karugtong ng laging pag-honor at pag-uuna sa Panginoon ay pagpapala in all aspects of life. Sa lahat ng area ng buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos kasi inuuna mo siya. At kung hindi mo pa natatry yun, ikaw mismo yung umalam kung gaano ibinibless ni Lord ang mga inuuna siya. Diba? Kaya pag nakita nyo na inuuna nyo si Lord, magugulat kayo sa mga pagbe-bless niya sa lahat ng bahagi ng buhay nyo. Kaya tandaan natin, kapag nalilito na tayo, kung ano uunahin natin, lagi mong unahin si Jesus. Kasi tatama yung equation mo kapag inuna mo lagi siya. Diba? Kaya ayan, tandaan natin lahat, isum up natin kung nakinig kayo. Number 1, ano yung number 1? Mag-aral ng Biblia, araw at gabi. Ibalik natin na day and night, talagang kumakain tayo ng salita ng Diyos. Kasi pagkain to, diba, ng kaluluwa natin. Ayan, pangalawa, manalangin sa palagian at maging puspos ng banal na spirito. Para maging spirit-filled tayo, magawa talaga natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi maging mahirap yung mga bagay, manalangin tayo lagi, di ba? At hihingiin sa Diyos lahat ng kailangan natin. Pangatlo, dumalo sa mga pagtitipon. Di ba? Lalo na't nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, dapat kung gusto nating makasama dun sa rapture na yon, sa church na kukunin ni Lord, nandun tayo sa pagtitipon ng church. Ayan, at maglingkod ng masigla, number 4, maglingkod ng masigla at gamitin ang talento sa Diyos. Hindi naman gusto ni Lord na lagi tayo nakaupo lang, kundi gusto niya, may gawin tayo para sa Kanya. Di ba? Kung kaya mong sumayaw, kumanta, tumugtog, maglinis, magluto, di ba? Lahat yan, pwedeng ialay sa Panginoon. Tapos number 5, magbigay ng tapat. Di ba? Na gusto ng Panginoon, i-honor natin siya sa kayamanan natin, lahat ng meron tayo. Yan, dahil gusto niya tayong pagpalain palalo. Tapos number 6, piliin laging magpatawan. Di ba? Lagi tayong piliin natin na mag-forgive nang sa ganon, magtuloy-tuloy yung masaya nating Christian life. Di ba? At family sa Panginoon. At number 7, magtiwala sa Diyos at huwag susuko. Kapag may mga times na nakakalito, kung ano nararamdaman na iisip mo, magtiwala ka sa Panginoon na makakaalis ka doon. Nas number 8, magpuri sa Diyos. Laging magpuri. At 9, laging magpasalamat sa Panginoon. Yan, lagi tayong kumakanta kasi lagi tayong matagumpay. At number 10, at saka yung mga laging nagte-thank you, sila yung laging nakakaulit, di ba? Laging binibigyan. Tapos number 10, magbahagi ng salita ng Diyos. May tungkulin ang bawat isa sa atin na mag-share ng Word of God. Hindi lang mga preacher, hindi lang mga teacher. Lahat tayo, kinommand ni Lord na mag-share. Tapos number 11, patuloy na lumago. Huwag tayong huminto sa ganong level lang, kundi mag-grow pa tayo na mag-grow. At 12, laging magmahal. Yan, dahil yan pa rin ang command ni Lord sa ating mga anak niya. Tapos number 13, laging maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kung ngayon babalik si Lord, handa na ba tayo? Yan, dapat lagi tayong ready. Tapos 14, lumaban kay Satanas at mga demonyo. Tandaan natin na may kaaway tayong dapat labanan, di ba? Pero alam natin talo na siya, kaya naman labanan natin to through prayer at saka Word of God. 15, humiwalay sa kamunduan. Kung may mga kailangan pa tayo isurrender kay Lord sa mga pagmamahal natin sa mundong ito, sa mga tukso ng mundo. Ayan, kailangan na natin humiwalay dyan nang sa ganon, ma-save natin yung relationship natin sa Kanya. At sunod na ay yung magsisi sa kasalanan everyday, magkaroon ng banal at maka-Diyos na pamumuhay, ayan, dalhin ang pamilya at mahal sa buhay, at mag-alaga ng mga bagong mananampalataya. 20, unahin ang Panginoon sa lahat. Di ba? Kaya ayan pa rin, ito pa rin yung sikreto para maging matatag tayo at tumagal tayo kahit ilang years pa tayo sa buhay Kristiyano natin. Di ba? Kaya
manatili tayo sa mga natutunan na ito mula noon hanggang ngayon. Kasi ito pa rin yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya let's